Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Grade 4. Quarter 3, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga kagamitan at consumables sa conventional na paglalaba. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Let's start! Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa conventional na paglalaba. At ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa conventional na paglalaba ng may pag-iingat. Narito ang mga nilalaman. Mga kagamitan at consumables sa conventional na paglalaba. At mga hakbang sa conventional na paglalaba. Unang araw. Maikling balik-aral. Tanong, tugon. Humanap ng kapareha at ibigay ang tugon sa mga sumusunod na tanong. Narito ang mga tanong. Una, ano-ano ang mga uri ng damit na ginagamit sa iba't ibang panahon? Ikalawa, ano-ano ang mga uri ng damit na ginagamit sa iba't ibang okasyon? At ikatlo, bakit kailangang iangkop ang isusuot na damit ayon sa okasyon at panahon? Narito ang tugon mo at tugon niya. Huwag kalimutang lagyan ng lagda mo at lagda ng iyong kamag-aral. Maikling balik-aral, buo kahulugan. Dugtungan ang di kumpletong pahayag upang makabuo ng isang pangungusap. Iniingatan ko ang aking damit sa pamamagitan ng patlang. Mahalaga ang pag-aalaga ng damit dahil patlang. Dugtungan nyo ha! Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Mind map. Bumuo ng triad at isulat ang mga salita o parirala sa mga bilog na may kaugnayan sa paglalaba. Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ano ang unang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang paglalaba? Narito ang maaaring mga sagot. Sampayan, pagkukusot, sabon, palo-palo, washing machine, batya, damit, fabric conditioner, at timba. Maaari ka pang magdagdag ng iyong mga naiisip. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, nakaranas ka na bang maglaba? Ano-ano ang mga karaniwang ginagamit sa paglalaba? Ikalawa, paano ang paglalaba? Ikatlo, ano-ano ang mga pag-iingat
pag-iingat na dapat tandaan sa paglalaba. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Unawain ang mga sumusunod na mga susing salita. Gawing gabay ito upang mas maunawaan ang aralin. Paglalaba. Ito ay isang pamamaraan sa pangangalaga sa damit kung saan naalis ang kumapit na dumi, pawis, alikabok o mantsa. Mantsa. Ito ay isang uri ng dumi na kumakapit sa damit gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag, at iba pa. Konvensyonal o tradisyonal na paglalaba. Ito ay isang pamamaraan ng paglalaba kung saan ginagamit ang mga kamay sa pagkusot, pagbanlaw at pagpilipit ng mga labahin. Hypoallergenic. Ito ay nagsisilbing sukatan na ang isang produkto gaya ng sabon ay hindi nakakapagdulot ng allergy sa kamay. Unang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Pagproseso ng pag-unawa. Hulaan mo, maghahanda ang guro ng mga kagamitan at consumables. Maaaring ito ay larawan o aktwal kung kaya na karaniwang ginagamit sa paglalaba. Ipapakita ng guro sa harap ng klase, isa-isa ang mga ito at huhulaan nila ang pangalan ng mga ito. Narito ang unang larawan. Ito ay isang laundry basket. Ikalawang larawan. Ano kaya ito? Tama, planggana. Ikatlong larawan, ano kaya ito? Si nanay ba ay gumagamit nito sa iyong mga damit? Tama, ito ay isang fabric conditioner. Ano naman kaya ito? Tama, ito ay bleach. Ano naman kaya ang panghuling larawan? Tama, ito ay ipit. Pinatnubayang pagsasanay, gallery walk. Gumawa ng 5 istasyon kung saan ilalagay ang piling mga kagamitan at consumables.
Igrupo ang mga mag-aaral sa triad at bigyan ng kopya ng sagutang papel. Bawat grupo, bigyan sila ng sapat na oras para mapuntahan ang 5 istasyon. Muli nilang tutukuyin ang mga ito. Iguguhit at ibibigay ang mga gamit ng iba't ibang kagamitan o consumables sa konvensyonal na paglalaba. Pagkatapos ng gallery walk na ito, pipili ang guro ng isang miyembro sa bawat triad. Ang mag-aaral na ito ay magsisilbing eksperto. Siya ang magbibigay ng isang kagamitan o consumable, maglalarawan at magbibigay ng gamit. Isa-isahin natin ang mga gamit at consumables na ginagamit sa paglalaba. Sabon. Ito ay consumables na maaaring pulbos o bareta na nilalagay sa damit upang matanggal ang dumi sa labahin. Bleach. Ito ay consumables na tumutulong upang matanggal ang anumang mantsa sa labahin. Fabric conditioner. Ito ay consumables na inilalagay kadalasan sa huling banlaw at nakatutulong sa pagbibigay ng bango sa mga labahin. Langgana. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na paglalaba at nagsisilbing lagayan ng mga labahin habang ito ay kinukusot o ikinukula. Hamper o laundry basket. Ito ay ginagamit na sisidlan ng mga labahin. Escoba. Ito ay tumutulong sa pagkuskos o pagtatanggal ng mga mantsa o dumi sa mga labahin. Hanger. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit gaya ng polo o t-shirt upang hindi masyadong malukot. Ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga labahin na nakasampay upang hindi malaglag ang mga ito. Palo-palo o laundry paddle. Ito ay tumutulong sa pagkukusot ng mga malalaki, mabibigat at maruruming mga labahin. Washing board. Ito ay ginagamit na patungan sa pagkukuskos ng mga labahin o pagpapalo-palo ng mga maruruming labahin. Timba. Ito ay nagsisilbing sisidlan ng tubig o mga labahing matapos makusot. Tanong, tugon. Bakit kailangang alamin ang mga kagamitan o consumables sa paglalaba? Paglalapat at pag-uugnay. Tumpakners. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng kapareha at sila ang tatawaging pakners. Ang mag-pakners ay tatalikod sa bawat isa habang ang guro ay ilalarawan o ibibigay ang gamit ng isang kagamitan o consumables sa konvensyonal na paglalaba. Pagkabilang ng 3 o signal ng guro, ang mga pakners ay sasagot ng sabay. Magkakaroon sila ng puntos kung masasagot nila ito ng magkapareha o magkapareho at tama.
Ikalawang araw. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang 2. Mga hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Pagproseso ng pag-unawa, pagsunod-sunurin. Bilang paunang gawain sa araling ito, ang mga mag-aaral ay susubukang pagsunod-sunurin ang mga wastong pamamaraan ng paglalaba. Ilalagay ang bilang 1 na pinakaunang hakbang, 2 ang susunod na hakbang at iba pa. Ilalagay ang iyong sagot bago ang bilang. Ang unang bilang ay natapos na bilang halimbawa. Sagutin natin. Number 1, ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Number 2, suriin kung may laman ang mga bulsa. Number 3, ihiwalay ang mga puti sa dekolor, marumi at di gaanong marurumi. Number 4, unahing basain at kusutin ang mga puting damit. Number 5, ibabad ang mga puting damit sa sabon at ikula. Number 6, sabunin ang mga dekolor na damit at kusutin. Number 7, unahing banlawan ang mga puting damit. Number 8, isunod na banlawan ang mga dekolor na damit. Number 9, pilipiting mabuti ang mga binanlawan na labahin. At panghuli, number 10, baliktarin ang mga labahin bago isampay. Tanong-tugon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano sa inyong palagay ang mga hakbang sa wastong paglalaba? Ikalawa, ano-ano ang mga pag-iingat o iba pang dapat tandaan sa paglalaba? Pinatnubayang pagsasanay, manood at matuto. Ang mga mag-aaral ay manonood sa demonstrasyon ng guro sa wastong pamamaraan at hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Habang nanonood ang mga mag-aaral, sila ay kinakailangang magtala upang matuto at maghahanda para sa pagbabalik, pagpapakita o return demonstration. Pagkatapos ng demonstrasyon, isa-isahin ng mga mag-aaral ang tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa tradisyonal na paglalaba. Reading resources. Una, paghahanda. Ihanda ang mga gamit sa paglalaba. Ikalawa, paghihiwalay. Ihiwalay ang mga puti sa mga dekolor na damit at ang mga kumukupas na damit, marurumi at sa di gaanong marurumi at ibukod itong labhan. Ikatlo, pagsusuri. Suriin kung may laman ang mga bulsa at tanggalin ang mga ito. Ikaapat, pagkukusot ng puting damit. Unahing basain ang mga puting damit at bahagyang kusutin upang matanggal ang mga dumi. Paalala, gumamit ng sabong hypoallergenic. Ikalima, pagbababad at pagkukula. Ibabad ang mga puting damit sa pulbos ng sabon at itabi o ikula ito sa init ng araw. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o bleach upang matanggal ang mantsa saka itabi o ikula.
Paalala, gumamit ng tamang dami ng bleach nang naaayon sa uri ng mantsa, gaya ng putik, tsokolate, chewing gum, tinta, kalawang, kape, kandila, ihi, pintura, dugo, mantika, sirup, amag, at iba pa. Ika-6, pagkukusot. Alalahanin lagi ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga labahin, halimbawa, damit, panyo, pantalon, medyas. Gamit ang ibang batya, kunin ang mga dekolor na damit, sabunin at kusuting mabuti, lalo na ang mga maruruming bahagi gaya ng laylayan, kilikili, kwelyo at harapan. Kung may mantsa ito, gumamit ng pampaputi o pangdekolor na bleach upang matanggal ito. Sa mga maruruming mga labahin, maaaring gumamit ng palo-palo o eskoba para matanggal ang kumapit na dumi. Kusutin ang itinabing o ikinulang puting damit. Maaaring gumamit ng eskoba para matanggal ang mga dumi o mantsa na kumapit sa mga labahin. Ika-7, pagbabanlaw. Unahing banlawan ang mga puting damit at isunod ang mga dekolor. Banlawan ng 3 beses or higit pa upang maalis ang bula at dumi ng damit. Maaaring gumamit ng fabric conditioner sa huling banlaw. Paalala, gawing kapaki-pakinabang ang pinagbanlawan. Itapon ang pinagbanlawan na naglalaman ng maraming bleach sa tamang lugar. Ika-8, pagpipilipit at pagsasampay. Pilipiting mabuti ang mga labahin upang matanggal ang tubig. Baliktarin ang mga nilabhan, isampay o ilagay sa hanger at patuyuin sa ilalim ng araw. Maaaring gumamit ng pang-ipit sa pagsasampay upang hindi malaglag kapag humangin o natuyo na ang mga ito. Ika-9, pagtitiklop. Kung tuyo na ang mga nilabhan, tiklopin ang mga ito at isalansang mabuti sa cabinet. Narito naman ang mga paraan ng pagpapanatili ng matingkad na pagkakaputi ng mga puting damit. Ika-10, pagbabad ng damit na may sabon. 11, pagkukula ng mga damit na nilagyan ng suka at kalamansi. 12, pagbabad ng damit na may suka at sabon ng 3 oras. At panghuli, pag-aalmirol ng damit. Ika-3 araw. Paglalapat at pag-uugnay, laba, linis, labango. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagbabalik, pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa tradisyonal na paglalaba. Panuto. Una, bumuo ng triad para sa gawaing pagganap nito. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan, consumables at mga labahin. Ikatlo, isagawa ang wastong hakbang sa tradisyonal na paglalaba. Ika-4, maaaring matanong ng guro habang kayo ay nagsasagawa ng tradisyonal na paglalaba. At ika-5,
Gamitin ang scorecard para maging gabay sa gawaing ito. Narito ang scorecard. Lagyan ng check kung nagawa mo at X naman kung hindi. Una, naihanda ang lahat ng mga kagamitan, consumables at labahin sa paglalaba. Ikalawa, naihiwalay ang puti sa decolor, marumi at di maruming damit. Ikatlo, nasuri ang mga bulsa ng mga labahin. Ikaapat, inunang nilabhan ang mga puting damit at isinunod ang mga dekolor. Ikalima, kinusot ng mabuti ang mga labahin. Ikaanim, naalis ang duming kumapit sa labahin. Ikapito, nabanlawang mabuti ang mga labahin. Ikawalo, pinilipit ng mabuti ang mga labahin. Ikasyam, naisampay ng maayos ang mga labahin. Ikasampu, inayos ang mga ginamit pagkatapos gawain o pagkatapos ng gawain. At ang panghuli, nasagot ang mga tanong kaugnay sa tradisyonal na paglalaba. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, laba, linis, labango. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pagbabalik o pagpapakita o return demonstration sa tamang pamamaraan at mga dapat tandaan sa tradisyonal na paglalaba. Tanong-tugon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit isinasagawa pa rin natin ang tradisyonal na paglalaba? Ikalawa, sino sa miyembro ng pamilya ang namamahala sa paglalaba at bakit? Ikatlo, ano-ano ang mga dapat tandaan sa paglalaba, maging tradisyonal na paglalaba? Pagninilay sa pagkatuto, lingguhang reflection log. Sagutin ang lingguhang reflection log na ito. Narito ang mga tanong na dapat mong sagutin. Una, ang pinakapaborito kong gawain ngayong linggo ay? Ikalawa, ngayong linggo natutunan ko ang? Ikatlo, ngayong linggo ang aking ipinagmamalaki ay? At ang panghuli, sa susunod na linggo gusto kong pagbutihan ang? Dugtungan ito at isulat sa iyong kwaderno. Pagsusulit. Ano ako? Tukuyin ang mga sumusunod na kagamitan at consumables na karaniwang ginagamit sa paglalaba. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Number 1. Ito ay ginagamit sa pagpipilipit ng mga labahin sa makabagong pamamaraan ng paglalaba. Ang sagot, washing machine. Number 2. Ito ay nagsisilbing lagayan ng mga labahin. Ang sagot, laundry basket. Number 3. Ito ay ginagamit na sampayan ng mga damit para mas mabilis matuyo. Ang sagot, sampayan. Number 4. Ito ay tumutulong sa pagkukusot lalo na sa mga malalaki, mabibigat at maruruming labahin. Ang sagot, palo-palo.
Number 5, ginagamit sa pagkuskos ng damit para matanggal ang dumi. Ang sagot, eskoba. Number 6, ito ay tumutulong sa pagtanggal ng dumi ng mga labahin. Ang sagot, detergent. Number 7, ito ay tumutulong sa pagtanggal ng mga mantsa. Ang sagot, bleach o stain remover. Number 8, ito ay nagbibigay ng bango sa damit na karaniwang nilalagay sa huling banlaw. Ang sagot, fabric conditioner. Number 9, ito ay nagsisilbing panipit ng mga labahin para hindi mahulog sa sampayan. Ang sagot, ipit. Number 10, ito ay ginagamit na lagayan habang kinukuskos ang mga labahin. Ang sagot, planggana. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.